Ito ay rated S. What's up mga kapamilya? Naritong mamatitiniksin at kaganapan sa IPG ang probinsyano. Ngayon daw nailigtas nila ang mga kasama ni Armando. Sila naman ang hihingi ng pabor. Paghahandaan daw nila ang pagdating ni President Hidalgo. At sigurado natutulong sila Armando at mga kasama nito. At mas marami na tayong mga kasamahan at mas malakas pa ang mga armas natin. At huwag tayong makampante dahil buong sandataan ng Pilipinas ang kalaban natin. Hindi naman natin sila sasagupain. Iisa-isahin natin sila hanggang sa tuluyan silang mapilay. At bakit hindi natin nalang abangan sila dito sa norte? At yun ang sigurado, hindi nila tayo mapaghahandaan. At malikaw Hirona, ayon kay Basco, alam din nila na narito tayo sa norte. Kahit sigurado ko na paghahandaan nila tayo. Bahala na, ang importante ay kumilos na tayo. Dahil kapag hindi tayo kumilos, walang mangyayari sa Pilipinas. Tama si Cardo, ayon kay Delphine. Pero mas mabuti kung magpahinga na muna tayo. At pagod tayong lahat, bukas na ulit tayo mag-usap. At siguraduhin, secured ang pintuan at mga bintana. At naiwan pa itong si Omar. Sabi nito, ayos lang, okay na ako dito sa sopa. Matulog na kayo at babantayan ko kayo. Sabi nito, matulog kayo ng mahimbing, baka hindi na kayo magising. Samantala, mukhang mabuting kakampi raw itong si Senate President Idades. At may kasama na kayong lalaban kila Secretary Hipolito at Secretary Padua. Pero kailangan ko pa rin mangampanya. Dahil sa bandang huli, taong bayan pa rin ang buboto sa akin. Pero ngayon, nauunahan na kayo sa survey. Hanggang dyan lang naman sila pwedeng lumamang sa akin. Dinodoktor nila yan. At sa bandang huli, ako pa rin ang magwawagi. Samantala, tumawag itong si Danica Escriba ng PNC News TV kay Hipolito. At sinabi nito, maaari ko bang makapanayam kayo bilang kandidato ng pagka-presidente? Yes, of course. Gusto mo akong ma-interview at sabihin mo lang sa akin kung saan at kailan at pupunta ako. At pwede po bang makasama natin ang iyong katunggali na si Lilian Hidalgo, ang ating unang ginang? Yes, of course, sabi nito. At ayon kay Agustos, kung tutuusin daw ay mas lamang siya sa kanila dahil nasa iyo pa rin ang bola. At kahit lamang sila ay nasa iyo pa rin ang presidente at ang makinarya, kayang-kaya niyong manalo. Samantala, tinawagan din ni Danica Escriba ng PNP News TV si Madam Lily. At bakit ka napatawag? Hinihingi ko po sana na makapanayam kayo bilang kandidato ng pagka-presidente. Sure, ako lang ba? Sabi ni Madam Lily. Makakasama po natin si Secretary Hipolito dahil kayo pong dalawa ang magkalaban sa survey ngayon. At pagsasamahin mo kami sa iisang interview, hindi interview ang mangyayari dyan, kundi sabong. At ayaw mo naman siguro mangyari yon, kaya ayaw ko. At kung gusto nyong matuloy pa rin ang interview, gagawin na lang nating separate na lang. Samantala, ibang klase daw itong si Danica Escriba. Gusto pa niyang pagsamahin kami sa iisang interview ni Renato. Ayaw nyo ba madam? Mas maipakikita nyo na mas magaling kayo sa kanya. At kaya ko namang gawin yon nang hindi ko kasama ang demonyong yon. At bilib nga ako sa inyo madam dahil kayang-kaya niyong barahin at talunin si Secretary Hipolito. At hindi ko pwedeng makasama si Renato. At baka hindi ko mapigilan ng sarili ko, masira pa ang imahe ko. Samantala, ayon kay Lolita, itong si Samuel, hindi raw niya sinusunod ang mga utos niya. At mukhang hindi na siya natatakot sa'yo. Pinagbantaan ko na ang buhay niya Lolita. At kapag sinuway niya ulit ako na ang maglilibing sa kanya. At hihintayin mo pa ba na sirain niya ang mga plano natin bago ka gumawa ng hakbang? At papaano kung kumalas na si Cardo? Ako ang bahala kay Samuel. Kailangan lang putulin ang mga sungay niya. Paniwalang paniwala daw sila Cardo sa ginawa ni Samuel. At ang akala nila ay nagsisisi na ito. At ayon kay Samuel, hayop siya. Abangan niya ang ganti ko. At ayon kay Lucas ay naisahan lang kami ni Cardo. At sa susunod daw na pagharap nila ay hindi na makikilala ang pagmumukha niya. At tama ka Lucas, biruin mo, pinahiya ka sa lahat ng kasama natin. At baka pati si Mara ay mawala ng bilib sa'yo. Kabilang banda, ang aga raw magising ni Omar at nagtuwawalis na ito. Nauna na raw siyang nagising at kanina pa raw naglilinis dito sa baba. At masipag daw pala itong si Omar. Ayon kay Cardo, hindi mo naman kailangan gawin iyan. Okay lang, sabi ni Omar. At sanay naman ako sa mga gawaing bahay. At hinanap ni Delphine kung hindi pa bumaba yung iba. Malamang napagod daw ang mga iyon sa pakikipagbakbakan. At naghanda na rin ng almusal sila Armando, Lolita at Mara. At napansin ni Mara, bakit daw pang mayaman yata ang pagkain nila ngayon? Mara, nasanay ka na sa masasarap na pagkain dahil hindi na tayo babalik sa dati nating buhay. At ang akala ko ba,
Kapag napatay na natin si Don Ignacio, babalik na tayo sa dati nating buhay at sa dati nating lugar. At ang mga kayamanan na nakuha natin ay ipamimigay natin. Nag-iisip ka ba? At anong gusto mo? Babalik na naman tayo sa buhay nating dati? Laging nakabilad sa araw, nagsasaka kaysa sa buhay natin ngayon? Mara, ito na ang magiging buhay natin at ito ang tadhana natin. Kapag napatay natin si Don Ignacio, papasukin ko ang politika. Politika ho? Parang ngayon ko lang narinig sa inyo yan. Alam na ba ito ng mga kasamahan natin? At kaya ka ginagawa ito para sa kanila at mas lalong maprotektahan natin sila at mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Sa kabilang banda, dumating na raw ang journalist. Naghihintay ito sa koridor. Sige, papuntahin mo na sa sala at para maumpisahan na ang interview. Kaso, una raw interviewin si Renato Hipolito. Kahit pinuntahan nila Madam Lily at kinausap, bakit mo naman uunahin interviewin si Hipolito? Madam, I'm sorry. Sa kasi ang una kong tinawagan. Naunang tinawagan? O baka may kinikilingan ka lang? At nakahanda na ang interview kay Secretary Hipolito. At dinala si Mariano ni Madam Lily. At sinabi nito na gusto niya sanang magamit itong kanyang opisina para sa interview ng kanyang unang ginang. Kahit nag-back up na lang sila Secretary Hipolito at humanap ng ibang kwarto. Okay lang Mr. President, walang problema, sabi ni Renato. At nag-umpisa na nga ang interview kay Secretary Hipolito. Sa kabila ng mga kasong pinasasangkutan nyo katulad ng terorismo, karapat dapat po ba kayong tumakbo bilang Pangulo? Hindi nga ako nasintensyahan dahil malinis ang aking konsensya. Absuelto ako dahil wala akong kasalanan. At sa gitna ng kasinungalingan na yan, alam mo ba ang napatunayan? Na ito ay paninira sa akin ni Carto Dalisay. At iyan ang ginagamit ng mga kalaban ko sa politika. Sa kabilang banda, dumating si Lucas at Samuel. Halina kayo, sumabay na kayo sa amin. Ayon kay Lolita at ayon kay Armando, may importante akong sasabihin sa inyo. Pero sana, hanggat maaari, ay atin-atin lang muna. Nagbabalak ako na pumasok sa politika. Kapag napatay na natin si Don Ignacio, kukunin natin lahat ang ari-arian niya at ang lahat ng kapangyarihan niya at ang mga koleksyon niya. Maganda yang pinaplano mo Armando, pero delikado yan at baka naman masyado nang mataas ang pinapangarap mo. At wag mo akong kinukontra Samuel. Wala pa akong pinapangarap na hindi natutupad. At ayon kay Lucas, iniisip lang naman namin ang mga kasama natin. Hindi pa nila alam ito. Hindi kasama ito sa plano natin. Sasabihin ko rin naman ito sa kanila pagkatapos nating patayin si Don Ignacio. At kaya ko sinasabi sa inyong dalawa ito dahil alam kong mapagkakatiwalaan ko kayo. At tama ba ako? At Samuel, alam mo ang hirap na pinagdaanan natin. Gusto mo pa bang bumalik doon? Baka lang kasi mas lalo tayong mapahamak at madadamay pati mga kasamahan natin. At kapag pinasukan ko ang politika at nanalo ako, mahahawakan ko na ang buong norte. At sa atin na ang kapangyarihan. Hindi na natin kailangan pumatay para lang kumita. May punto si Armando. Ginagawa niya para sa lahat. Samantala, nagising na ang iba pang mga kasamahan ni Ricardo. Uy, may almusal na pala. At sabi ko na nga ba, tama yung naamoy ko. Longganisa at tosino. At ayon kay Delphine, sino daw ang pwedeng mamuno ng magdasal? Sabi ni Greco, si Omar na lang. Total, siya ang bago sa atin. At pumayag naman itong si Omar na siya ang mamuno sa pagdarasal. Abangan natin mga Quinsiano ang iba pang matitinding eksena. Patuloy kaya ang masamang balak ni Omar sa mga Agila? For more updates at kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe, like and share para ma-update kita sa Ipidyong Probinsyano. Maraming salamat kapamilya and God bless everyone.